Mga kapuso, matinding pinsala po ang natamo ng mga lugar na dinaanan ng bagyong Glenda. May ilang namatay matapos matumbahan ng pader o kaya'y nabuwal na puno. Attorney Gabby, maituturing ba ang pinsalang dulot ng bagyo na, of course, acts of God? Well, of course naman, okay, yung mga fortuitous events na nasasaklaw ang mga acts of God, ito yung mga extraordinary events na not foreseeable or not avoidable. So, either hindi po natin inaasahan mangyari o inaasahan man, hindi talaga maiwasan. So, kasama nga dito ang mga acts of God na dala ng nature, tulad nga ng bagyo, mga lindol, at yung mga force majeure na usually dala ng tao, tulad ng mga strike, mga rally, mga riot, at mga iba pang similar events. Pero pag ganito, may mananagot ba sa mga nasira o kaya nahulugan ng pader? Ang general rule, walang liabilidad ng mga taong sangkot sa isang pangyayari na dulot ng act of God, force majeure o yung mga fortuitous event. So usually, ang mga damages arising from loss or death ay kumbaga, charge na lang po natin to experience. At kasi kasama na dyan nga yung isang baha na maituturing na act of God, tulad nga ng mga lindol, kidlat, bagyo, etc. Pero tulad ng lahat ng mga general rule, meron po itong exception. At ang exception ay, eto na, the usual, kung may pagpapabaya involved. So kung dahil sa tindi ng hangin, nahulugan ng puno ang bahay nyo, malamang yan act of God. Talagang wala ka nang hahabulin pa. Pero kung nahulog ang wall ng kapitbahay ninyo sa bahay ninyo o sa inyo, kailangan po natin suriin ng konti kung bakit nangyari. Kasi posible na mali ang pagkakagawa nito at kung mali nga ay may pagpapabaya dahil dapat alam na isang tao na mali ang pagkagawa, di ba? Kunwari yung wall, di ba, kailangan ba merong reinforced bars yan, ano ba yung height, etc., etc. Maaaring may liabilidad ang may-ari o ang gumawa ng pader. Katulad na lang po yan ng isang kaso na umabot sa Korte Suprema na gumuho ang isang building during an earthquake na talaga namang medyo malakas ang earthquake na to. Sabi ng Korte, nung nalaman na nagkaroon ng problema sa mga plano, liable ang arkitekto at ang kontratista kahit na dahil pa sa earthquake ang pagkaguho nito, kung merong pagpapabaya sa pagkakagawa ng building, kaya siya nahulog. Example sa kasong to, kasi sabi nila dun sa kalye na yon, siya lang ang nahulog dahil dun sa earthquake. So napatunayan nila na mali, merong deviation sa plans and specifications, kaya merong liable kahit na earthquake. Meron naman isang kaso ng baha na nasira ang mga kagamitan ng mga tao at napatunayan nila ay ito dahil sa sobrang pagpaparelease ng tubig mula sa Angat Dam. Dahil natakot sila na aapaw na talaga, sabi ng korte, base sa narration of events, dapat unti-unti ang pag-release. Ito ang nangyari. Biglang nagpa-release. Napatunayan nila, ay naku, napakadaming na-release all at one time. Binigla. Binigla. Kaya sabi ng korte, liable yung nagpa-release ng tubig, even though by itself, meron ng baha. Diba? Pero sabi nila, dahil merong human intervention involved, nawala na siya na sa act of God, naging human na siya. At kung may pagpapabaya, the usual, may mananagot. Talagang hahalongkatin mo yung mga plano na Kailangan, sisipagin ka talaga kung Of gusto mong course. i-pursue yung kaso. Para may ebidensyang tatayo sa korte. Correct. Attorney Gabby, thank you very much. Thank you very much. Continue to keep safe, everybody. I hope your house is okay. Ang My garden house is lang. okay. Ang garden siya. Ang garden nasalanta lang. ng bagyo. Kayang-kaya yan. Alright, maraming salamat, Attorney Gabby Concepcion.